Sino ang taong nag-iisip sa'yo from your past? My reminder and complicated. Reminder and complicated. I hope that you can forget me one day. I will wait for you, sign for you, from you. Ito na po, no? Sino nga ba ang nag-iisip sa'yo from your past, no? Honor your loved one and you will notice your relationship becomes stronger, no? Yung taong nag-iisip sa'yo mula sa iyong past, ito yung taong parang binigyan mo siya ng ng sobra-sobrang attention, pagkakataon, parang yung mga oras na magkasama kayo ay binibigyan mo siya ng special treatment, no? Na instead na ibibigay mo sa sarili mo, ibinibigay mo sa kanya. Nung nagsimula kayo as be good friend, do na develop yung inyong unconditional love, no? Na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na although lahat ng mga ninanais niya ay lagi mong ibinibigay sa kanya, no? Dito sa someone na to na nagbigay sa iyo ng dahilan para ikaw ay magmahal, mangarap, magkaroon ng tinatawag na masasandalan sa panahon na ikaw ay nag-iisa, ikaw ay nagkakaroon ng problema. Itong someone na to ay nagpakita sa iyo ng special attention, no? Nagpakita siya ng mga sign. Yung mga sign na yon ay talagang doon ka nagkaroon ng tinatawag na dahilan para mapalapit ang loob mo sa kanya. At doon sa pagpapalapit ng loob mo sa kanya, doon nagsimula yung tinatawag na unconditional love sa sarili mo at saka sa tao, sa person na to. At itong person na to ay sinamantala yung pagbibigay ng special treatment sa kanya. At dumating sa panahon na nagkaroon kayo naging complicated yung relationship ninyo dahil itong someone na to ay meron na pala siyang asawa. At yung asawa niya nalaman ang tungkol sa inyo at doon kailangan niyang iwanan ka, kailangan niyang kalimutan ka dahil kung hindi, mapapahama ka at hindi niya kayang pagsabayin yung asawa niya at saka yung relationship ninyo. At doon sa relationship na meron kayo, ito yung mga bagay na parang mahirap para sa iyo dahil ikay single, ikaw ay nasa sitwasyong hindi ka pa sigurado kung anong feelings ang meron ka sa kanya. Dahil very complicated ang situation ninyo, kailangan niyang lumayo at kailangan kanyang iwanan. At doon, nagkaroon doon ng sitwasyon na parang bigla na lang siyang hindi nagparamdam sa'yo, hindi na lang siya gumawa ng mga dahilan para
para siya ay magpakita sa'yo. At hanggang ngayon, yung mga tanong mo sa isip mo, bakit ba bigla siyang nawala? Bakit siya lumayo sa buhay mo? Pero sinasabi niya dito na don't forget, no? Don't forget and reminder. No, don't forget, sa panahon na ikaw ay nalulungkot, sa panahon na ikaw ay nag-iisa at marami kang problema, no? Iisipin mo siya, bigyan mo ng ah, bigyan mo siya ng tamang oras, no? Dahil itong someone na to ay nagkakaroon po ng problema sa kanyang marriage at possible na ito po ay magkahiwalay. At sinasabi po ng card mo na ito'y may pangako po, ha, pangako ng pagbabalik. At ang pangako ng pagbabalik na yun yung sinasabi ng card na don't forget po, no? Don't forget, reminder, no? Na alalahanin mo siya mula sa past, kung ano yung mga ipinakita niya sa iyo, atensyon, pagmamahal, yon yung mga pagkikare niya sa iyo, na hopefully, no, nananalangin siya, hopefully nasa pagbabalik niya nandiyan ka pa para sa kanya, dahil aayusin niya muna yung kanyang problema bago siya muli bumalik, dahil itong taon na to ayaw niya na ilagay ka sa sitwasyong alanganin, kaya bigla siyang nag-ghost, no, bigla siyang nawala, no? Siya ay may energy ng Aries, no? Si Aries, ito yung energy na naging kaibigan mo, na napalapit sa iyo at minahal ka, ngunit hindi ka kayang ilagay sa sitwasyong alanganin. Kaya ang pangako niya sa iyo, I hope that you can forget me one day, no? Yun ang sinasabi niya. I will wait for a sign from you, no? Ito yung mga energy na talagang tumatatak sa puso niya, na nagbibigay ng labis-labis na paghihirap, no? Labis na paghihirap. Kaya iniisip ka nito, hindi lang sa panahon na siya ay nag-iisa, hindi lang sa panahon na may pangangailangan siya sa iyo, no? Dahil lumalim yung relationship ninyo, lumalim yung closeness ninyo, at dun sa closeness ninyo, talagang nahulog ang loob niya sa iyo. Dun sa sitwasyon na yon, no, iniisip ka nito, no? Iniisip, may mga wishing to na sana mahintay mo siya, hintayin mo yung tamang panahon para sa inyong dalawa, no? Sabi niya, no, dito si King of Wands, no? At si Four of Cups na nagpapakita po ng kanyang emosyon. Yung emosyon niya na andyan po yung kanyang mainit na pagmamahal, no? Na gusto niyang bumalik sa buhay mo, ngunit hindi niya magawa dahil meron pang isang taong nasa paligid niya, meron pang isang problemang dapat ayusin, no? Na sa sitwasyong ito, sa kanya mo nakuha yung feelings na parang kompleto ang buhay mo kapag nag-iisa ka, o sa ngayon na parang wala siya, kulang ang lahat para sa iyo, no? At na-over ka po, no, sa kakaisip, na sa ngayon yung nagdadala sa iyo ng tension, anxiety, no? Parang hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa nang wala siya, dahil nasanay ka sa ilang taon na naging kayo, no? Na naging close kayo, naging wala man kayong level, pero andoon yung emosyon na same kayo ng ipinapakita, no? Same kayo ng ipinaparamdam. At ito ang Ace of Cups, no? Sinasabi sa Ace of Cups, no? Nagmamahal ang puso mo ng tapat, nagmamahal din po ang puso niya ng tapat, pero hindi nga niya magawa na magpakatotoo sa iyo, dahil siya po ay nakatali na sa kanyang asawa. Kaya ngayon, titiisin mo kung ano yung mga darating sa buhay mo, no? Titiisin mo yun dahil nagmamahal ka, no? Parang isinarado mo na ang puso mo pagdating sa kanya. Ngunit ito, sinasabi dito, no, maraming pagkakataon ang dumadating sa iyo na maraming nagkakagusto sa iyo, pero bakit siya, no? Kasi yung pagmamahal na nararamdaman mo para lang kay King, no? Kay King of Cups. Si King of Cups na talagang parang ibubuhos mo sa kanya lahat ng oras, lahat ng panahon mo para sa kanya, no? Si King of Cups, ito yung taong parang papangarapin mo sa lahat ng oras, no? Kaya dito
dito mo ibubuhos, no, ang iyong pagmamahal. Kaya sa ngayon, na kahit medyo nahihirapan ka, may dumarating sa iyo mga new beginning na person, yung mga taong bago sa buhay mo, no. Kaya lang wala ka pong yung puso mo parang itinali mo na sa kanya, no. Kaya ngayon hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakalaya doon sa emosyon na yun. At yung emosyon na yun, yun ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Pag-asa na isang araw, no, one day makakasama mo siya at magkikita kayo muli, no. At sa tanong kung kukontakin ka niya, yes po, no, kukontakin ka nito, no. At pag kinonta ka nito, ito na yung magiging dahilan, ito na yung magiging simula, no. Ito na yung magiging simula para maging kayo, no. Ito na yung magiging simula para makalaya kayo sa lahat ng pagsubok, no. Sabi niya, I will wait for a sign from you, no. Parang ikaw lang din ang hinihintay niya sa panahon na yon, no. Ikaw lang din yung parang kinukonsider niya na maging ano kayo, maging malinaw yung kayo po, no. At umaasa pa rin siya, no. I hope that you can forget me one day, no. Na yun yung mga sign na kailangan mong kailangan mong i-prepare para sa sarili mo, no. And andoon yung pagmamahal niya sa iyo. Watch out for sign leading you to true love, no. Ayun na yung mga pagmamahal, no. Yun yung mga enjoyment moment ninyo na lagi niyang naaalala, lagi niyang nakikita, no. Kaya lang dun lang sa mga problema na pinagdadaanan niya ay talaga namang medyo nahihirapan pa siya na bumalik sa iyo dahil doon sa sitwasyon na yun, no. Ang energy nito ay si Mr. Aries, no. Si Mr. Aries na talagang nandyan lang lagi at umaasa, no, na isang araw ay matatapos niya yung kanyang mga dapat tapusin at siya po'y babalik sa iyo, no. At pagbalik nito, ito na yung magsasabi na ito na yun, no. Ito na, siya na yung taong magmamahal sa iyo at mag-aalaga. At ito na yung magbibigay ng kasiyahan ng iyong puso.